pag-aaral natin dito sa Lord's Day 15. At nais ko pong basahin ang Lord's Day 15 sa mga katanungan at sagot. So, question 37, ano ang pagkaunawa mo sa mga pananalitang ito? Nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato. O yung word na nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato. Once again, this is a reminder for us na ang kino-quote natin dito ay ang Apostle Creed. Ang sagot na siya o ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng panahong nabubuhay sa daigdig, lalong higit sa huling yugto ng kanyang buhay sa lupa, ay binata ng kanyang katawan at kaluluwa ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Nang sa gayon, sa kanyang pagpapasakit bilang tanging handog na nag-aalis ng puot ng Diyos, ay matubos niya ang ating katawan at kaluluwa sa walang hanggang kaparusahan at matamo para sa atin ang basbas ng Diyos, katwiran at buhay na walang hanggan. Question 38. Bakit siya nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato? Na siya o ng ating Panginoong Jesucristo na walang kasalanan ngunit hinatulan ng makalupang hukom upang tayo ay makalaya sa ilalim ng matinding kaparusahan ng Diyos. Question 39. Mayroon bang kahalagahan ang kamatayan niya sa krus kaysa mamatay siya sa ibang kaparaanan? Mayroon. Sa ganoong paraan, ay ako'y may katiyakan na kanyang inako ang sumpa na dapat ay sa akin sapagkat ang kamatayan sa krus ay sumpa ng Diyos. Itong question and answer ng Lord's Day 15 ay mayroong tatlong katanungan. And this is summarized to our theme in Lord's Day 15, ang kahalagahan ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus. Tandaan po natin na ang kamatayan at pagdurusa ni Jesus sa cross ay tinatawag na pag-ako ni Jesus ng lahat ng ating mga kasalanan. In theology, this is active obedience. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, yung lahat ng hinihingi ng Diyos upang ang isang hinirang na makasalanan ay maligtas, ay kailangan niyang kompletong masunod ang law o ang kautusan na ibinigay ng Diyos. At kailangan perfectly wala siyang kasalanan. At walang iba na gumawa nito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang buktong na anak ng Diyos. Nang namatay siya sa cross, completely binayaran niya ang lahat ng hinihingi ng kautusan. Yung 613 na law na ibinigay ng Diyos sa Israel, kompleto itong sinunod ng ating Panginoon. And He was completely na sinunod ang lahat ng ito, and siya ay walang kasalanan na nakita o natagpuan sa Kanya. Kaya, ibig sabihin, yung pagsampalataya natin kay Jesus ay regalo ng Banal na Espiritu na yung Kanyang ginawa sa krus ay nagpapakita na inako niya yung ating pagiging rebelde, yung pagiging makasalanan natin, inako ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ay makikita natin sa question 37, yung mga salitang binanggit doon sa Apostle Creed. Ang sabi doon, and I quote, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato. Ngayon, dito pinapakita na
ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng panahong nabubuhay siya sa daigdig, lalong higit sa huling yugto ng kanyang buhay sa lupa, ay binata ng kanyang katawan at kaluluwa ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang katotohanan, ikaw at ako, dati ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. At nasa ilalim tayo ng kanyang kahatulan. At kapag namatay tayo, ang kahatulan at puot ng Diyos ay mararanasan natin sana sa apoy ng impyerno. Ganun nung karanasan ngayon ng mga taong wala pang relasyon sa Diyos, ito yung mangyayari sa inyo. Kaya nga, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay maging free o malaya, hindi tayo maparusahan sa apoy ng impyerno. Kapag namatay tayo, ang ginawa ni Jesus, siya lahat ang replacement. Siya yung substitutionary. Siya yung umako ng lahat ng yon. At alam nyo, napakaliwanag po niyan sa Isaiah 53 Si Propeta Isaiah, through Propeta Isaiah, sinabi ng Diyos kung ano ang daranasin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Isaiah chapter 53, verse 12, ganito po ang ating makikita. Ang sabi ng Isaiah chapter 53, verse 12, dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Nakita niyo? Ibinigay niya ng kusang loob ang kanyang sarili. Why? Because from eternity past, meron pong tipanan ang isang Diyos sa tatlong persona. At alam ni Jesus Christ as a second person of a triune God, siya ang babayad, siya yung aako ng kasalanan ng lahat ng pinili ng Ama. Kaya Jesus Christ is willingly and voluntarily gave Himself at the cross of Calvary 2,000 years ago na. Kaya malinaw na sinasabi ron na pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Nung ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa cross, ano ang kanyang dinaanan? Sabi ng ating Heidelberg Catechism sa question and answer 37, yung kanyang katawan at kaluluwa ay nagdusa sa puot ng Diyos. Just imagine yung kanyang katawan at kaluluwa. Ito ang sabi ni Propeta Isaiah sa pagpapatuloy ko sa Isaiah 53 verse 12. At nilasap ang kaparusahan ng mga masasama. Just imagine, nilasap. Ibig sabihin, dinanas niya. Dinanas niya ang kaparusahan ng masasama. Just imagine, dinala niya ang kasamaan ng mga pinili ng Ama. At ang sabi rito, inako niya ang mga makasalanan. Inako niya ang mga makasalanan. Siya yung substitutionary. Siya yung umako. Siya yung nag-replace sa atin. Sa kapahamakan ng galit at puot ng Diyos na dapat mararanasan natin pag namatay tayo, mapaparusahan tayo, ibubuhos sa atin ang puot at galit ng Diyos doon sa apoy ng impyerno. Pero si Jesus Christ ang siyang umako niyan. Hindi lamang po sa Book of Isaiah chapter 53 ang propesiya sa gagawin ni Jesus Christ na ito na tinatawag na substitutionary atonement o panghaliling pantubos. Kundi maging si Apostol Peter ay sinabi ito sa unang Pedro Kabanatang 2, ang talata ay 24. Sabi ni Apostol Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 24 ay ganito, 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Yan. Ang ibig sabihin po, si Jesus ang umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus ang umako ng lahat ng
pinili ng Ama na ibinigay sa Kanya. Ang linaw, sabi, sa Kanyang pagkamatay sa krus o sa pagkamatay sa krus ni Kristo, dinala ni Jesus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano'y pagpapatuloy? Sabi rito, kayo'y gumaling sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat. Ang binabanggit kong kagalingan dito ay physically, spiritually. Ibig sabihin, God completed His redemption sa buhay ng lahat ng pinili ng Ama. Tayo ay Kanyang tinubos, tayo ay Kanyang iniligtas sa kabuuan ng buhay natin. Kapag pinili tayo ng Panginoong Diyos, tayo ay Kanyang tinubos, tayo ay Kanyang niligtas completely sa ating mga buhay. Kaya, pinapakita ngayon dito na si Kristo ay nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato. Ano? At ang sabi rito, na ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng panahong nabubuhay siya sa daigdig, lalong higit sa huling yugto ng kanyang buhay sa lupa, ay binata ng kanyang katawan at kaluluwa ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasalanan na sangkatauhan sa mga pinili ng Ama na ibinigay sa Kanya. Bakit po ginawa niya yun? Nang sa gayon, sa kanyang pagpapasakit bilang tanging handog na nag-aalis ng puot ng Diyos, ay matubos niya ang ating katawan at kaluluwa sa walang hanggang kaparusahan at matamo para sa atin ang pagpapala o basbas ng Diyos, katwiran at buhay na walang hanggan. Bakit ginawa ni Jesus na kailangan niyang magdusa sa hatol ni Poncio Pilato? Bakit kailangan niya magdusa sa kamatayan ng kanyang katawan at paghihirap ng kanyang kaluluwa sa krus? Upang alisin ang puot ng Diyos. Walang ibang mag-aalis ng puot ng Diyos sa kasalanan ng mga hinirang na pinili ng Ama, maliban na si Jesucristo lamang. Malibang si Jesus lamang, wala na pong iba. Ang sabi po ng unang Juan 2:2 ay ganito. So, unang Juan, kabanatang 2, ang bersikulo ay 2, ay ganito. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at sa kasalanan din ng lahat ng tao. Sino ang handog na magbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan? Ang sabi ng passage na binasa natin, si Kristo lamang. Si Kristo lamang ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Sa Romans chapter 3, verse 25, mas binigyan ng diin pa ito ni Apostle Paul. Sa Romans chapter 3, verse 25, ganito ang sabi niya sa verse 25, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat nung una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ang linaw na sabi na salita ng Diyos. Si Jesucristo ang itinakda ng Diyos, itinalaga ng Diyos. Kaya kung lilimi-limiin natin ito, ang salitang itinakda rito, hindi pa nahuhulog sa kasalanan ng tao. Sa Genesis chapter 3, wala pa ang creation ng mundo. Ang isang Diyos at 3 persona ay mayroon ng tipanan. May tipan sila. Ang tawag dyan ay Pactum Salutis, Covenant of Salvation. Meron nang ginawa ang one God in 3 person. Ang Diyos Ama, ang pumili ng lahat
ng maliligtas noon pa na mahuhulog sa kasalanan. Ang lahat ng pinili ng Diyos Ama ay ibinigay niya kay Kristo. Si Kristo ang nag-iisang mediator. Si Kristo ang nag-iisang tagapamagitan. Si Kristo ang nag-iisang high priest na siyang kaganapan ng lahat ng ginagawa sa lumang tipan. Siya ang typology sa Old Testament kung bakit naghahandog. Kaya dito sinabi, itinakda ang ating Panginoong Jesucristo ng ating Panginoong Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ang nag-iisang magbibigay lamang ng katubusan sa atin at kapatawaran ng kasalanan sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Inilalapit ko kayo sa Kristo ng Bilbia. Itinuturo ko kayo sa Kristo ng Bilbia. At ang Kristo ng Bilbiang ito, ang ikalawang persona sa iisang Diyos na siyang naghandog ng kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng katubusan at kaligtasan sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Through faith, we are saved. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus sa cross na yon, mapapa sa atin ang lahat ng iyon. Dahil lahat ng hinirang ng Ama ay titiyakin ng banal na Espiritu na iboborn again niya ito. Iboborn again ng banal na Espiritu ang lahat ng pinili ng Ama. At bibigyan ito ng pananampalataya. At kapag binigyan ng pananampalataya, ang pinaka-proposition, ang laman ng kanyang pananampalatayanan ay walang iba kundi si Kristo na naghandog ng kanyang buhay sa cross. Na si Kristo na siyang umako ng kanyang kasalanan. Na si Kristo na siyang namatay sa cross. Na sa halip na ikaw at ako ang maparusahan doon sa apoy ng impyerno, ang ginawa ni Jesus, siya ang umako. At doon tayo dinadala ng banal na Espiritu na dapat nating sampalatayanan. At ang proposisyon at ang laman ng pananampalatayanan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na namatay siya para sa ating mga kasalanan, nilibing at pagkayanan ng ikatlong araw na buhay para sa ating kaligtasan. Ang linaw po niyan sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya naman mga kapatid, malinaw sa ating pag-aaral ngayon sa question and answer 37 ng Lord's Day 15, ano ang pagkaunawa mo sa pananalitang ito na galing sa Apostle Creed? Nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato? Ibig sabihin, tayo ay tutubusin ni Kristo sa katawan at kaluluwa upang ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos na magdadala sa atin sa kapahamakan sa apoy ng impyerno ay ginawa ni Jesus na siya ang maging panghalili sa kasalanan natin upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Question 38. Bakit siya nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato? The suffering and death of Jesus is under the ruler of the world leader. Bakit kailangan? Bakit kailangan na gamitin sa plano ng Diyos na itinakda na si Kristo ay nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato? Narito ang sagot. Na siya, na si Jesus, na walang kasalanan, ngunit hinatulan ng makalupang hukom. Makalupang hukom.
Sa Lucas chapter 23, verse 14, ganito ang mababasa natin sa narrative patungkol sa paghatol kay Jesus Christ sa Messiah sa Lucas 23, verse 14. Ang sabi ng Lucas 23, verse 14 ay ganito. At sinabi sa kanila, isinasakdal din niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Nakita niyo po yon? Sa 23:14, tapos sabi rito, gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ibinalik niya sa akin. Kung ating makikita, ang makalupang leader sa panahong iyon ay kinasangkapan ng ating Panginoong Diyos to fulfill God's plan upang ang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, sabi dito ng Heidelberg Catechism na si Kristo na siya na walang kasalanan, ngunit hinatulan ng makalupang hukom. Bakit po? Ang dahilan ay ito, upang tayo ay makalaya sa ilalim ng matinding kaparusahan ng Diyos. Sa Galatia chapter 3, verses 13 to 14, meron pong binanggit doon ang Apostol Pablo na inspired ng Banal na Espiritu sa Galatia chapter 3, verse 13. Now listen carefully in verse 13, Galatians 3:13. Ang sabi rito, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sumpain ang bawat idinitin sa punong kahoy. Malinaw po rito, mga kapatid, na ang kamatayan ni Kristo sa krus, yun ang itinakda ng Panginoong Diyos. Pero sa bansang Israel o sa Roma noong panahong iyon, ang paraan upang bigyan ng capital punishment ang isang taong nagkasala sa Roma noong panahong iyon ay kailangang ibitin sa punong kahoy. Kailangan siyang patayin sa pamamagitan ng pagbitin o pagpako sa cross. Ito ay nagpapakita na si Jesucristo sa makalupang kaparusahan ay itinakda ng Diyos na mamatay. Subalit, ito ay spiritual na may implikasyon sa pagliligtas ng Panginoon. Ano ang sabi ng verse 13? Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan Sabi rito, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa sa parang isang sinumpa. Parang isang sinumpa. Ibig sabihin, kung ito yung paraan ng Roma sa pagbibigyan ng capital punishment, ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nagdusa na parang isang isinumpa. Bakit po? Sumpain ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ang sabi ng verse 14, tinubos niya tayo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtam ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Malinaw na tinubos tayo ni Kristo. Malinaw na tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng sa sumpa ng kautusan. Malinaw na sinabi sa atin dito na tayo ay tinubos ni Kristo. Sabi rito, tinubos niya tayo. Ano ba yung salitang tinubos? God redeem us. Tinubos niya tayo sa sumpa ng kautusan. We are all under the curse. Kasi bakit? Hindi ho natin kayang sundin ng kautusan Sabi po ng Galatians 3:10, ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Malinaw po na hindi
kayang sundin ng tao ang kautusan. At walang maliligtas sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang sabi, ang hindi nating pagsunod sa isang punto ng kautusan ay pagsuway sa buong kautusan. Meron pong 613 na kautusan kung hindi mo kayang sundin ang isang kautusan doon, na-violate mo yung buong kautusan. Doon nga lang tayo sa Ten Commandments mabigat na yun di ba? Na hindi natin kayang sundin ang kautusan. Kaya ang nangyari, ito yung sinasabi ko kanina, na active obedience ni Kristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa plano at kasunduan ng Diyos, ng isang Diyos at tatlong persona, ang nangyari, si Kristo. Yung hindi natin kaya sundin, si Kristo ang lahat ng umako nun. Kaya kapag ang isang mananampalataya, ang isang makasalanan, sumampalataya siya kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa kamatayan ni Kristo sa krus at pagtanggap niya na si Jesus ang umako ng kanyang kasalanan dahil hindi natin kayang sundin ang kautusan ng Panginoong Diyos. Kailanman ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang ginawa ni Jesus Christ, sa halip na tayo ang parusahan sa cross, o sa halip na tayo ay magdusa sa impyerno, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang umako nun. At kapag tayo ay sumampalataya doon sa kamatayan ni Kristo sa cross, sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, yung buhay natin na tinubos ni Kristo ay binibigyan niya ng kapatawaran sa pamamagitan ng kumpletong ginawa ni Jesus sa cross, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Ngayon, sabi dito na siya, ng ating Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, ngunit hinatulan ng makalupang hukom upang tayo ay makalaya sa ilalim ng matinding kaparusahan ng Diyos. Isipin niyo po yung salitang matinding kaparusahan ng Diyos. Yun yung naghihintay sa atin Ang naghihintay sa atin ay ang matinding kaparusahan ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo ngayon, kung iisipin natin, yung tao sasabihin, wala naman akong nararanasan na galit ang Diyos sa akin parang ganun Sa iba, lalo na sa mga mayayaman, di ba? Parang komportable yung buhay nila. Pero ang katotohanan nun, katulad ng awit 72, nung si Asaph ay nagtanong sa Diyos, naghihintay sa kamatayan nila. Kapag sila ay namatay, nang walang tama at maayos na pananampalataya at relasyon kay Kristo sa kanyang ebanghelyo, ang kaparusahan at hatol ng Diyos ay mararanasan ng kanilang kaluluwa at itatapon sila sa lawang apoy at asupre ng paghihirap. Ang linaw po niya sa Lucas 16. Di ba? May matandang mayaman at saka si Lazaro. Magkaiba ang pinuntahan nila. Tama po ba? Nilibing. Pero saan napunta ang kanilang kaluluwa? Ang sabi nung matandang mayaman, maaari bang utusan niyo po si Lazaro na isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig upang palamigin ang aking dila? Ano sagot? Sabi niya, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. After death, there is a judgment. Kaya kung tinitingnan ng ibang tao ngayon, na walang kaisipan patungkol sa kabilang buhay at walang kamatayan ng kaluluwa, nagkakamali sila. Ang sabi ng Biblia, ang puot at hatol ng Diyos ay ibibigay sa kanila. Pero, ang linaw sa Katisismong Heidelberg, na tayo ngayon, na sumampalataya kay Kristo, na tayo na sumampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo sa cross, iniligtas na tayo sa puot ng Diyos at sa walang hanggang galit ng ating Panginoong Diyos. Kaya, anytime na tayo ay magtatapos ang buhay natin sa mundong ito, tama po ba? Amen. Ang tinuturo ng Biblia
malinaw na may katiyakan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ang ating kaluluwa ay papasok sa presensya ng ating Panginoon. Sino rito ang nakakaalam ng kwento ni Lazaro? Alam natin lahat yun, di po ba? Hindi maganda yung buhay niya sa lupa. Ano ginagawa niya? Namumulot siya ng mumo, tatag ng sugat. Ang hirap ng buhay niya, pero namatay siya. Tama po ba? At nung namatay siya, nilibing siya. Pero saan napunta yung kanyang kaluluwa? Napunta sa piling ni Amang Abraham. At ang sabi ron, inaaliw siya rito. Ikaw nagpakasasa ka sa lupa, samantalang si Lazaro ay nagtiis ng hirap. Pero may katuwiran dahil sa pananampalataya na pinanampalatayanan niya si God at inimpute sa kanya yung katwiran ng Diyos. Ano yung nangyari sa kanya? Inaaliw siya rito. And this is a classical example na dapat na maintindihan natin na yun yung dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa cross. Upang ikaw at ako na pinagkalooban niya ng pananampalataya, upang sumampalataya tayo kay Jesus na Diyos na nagkatawang tao, tao na Diyos, Diyos na tao, na namatay sa cross nung siya ay nagkatawang tao, ay sa isang layunin, upang alisin ng Diyos ang puot at galit niya sa tao na mapupunta sa impyerno o sa apoy ng paghihirap sa pamamagitan ng pananampalataya nila doon sa ginawa ni Jesus. Kaya ang katotohanan po niyan, we are totally and absolutely blessed. Bakit po? Hindi po paiksi. Pahaba ang buhay natin, paiksi. At dapat nating maintindihan palagi na lalapit tayo na parating ng parating sa paghatol ng ating Panginoong Diyos. At sa paghatol ng ating Panginoong Diyos, isang bagay lang ang dapat na makita ng Diyos sa atin, pagharap natin sa Kanya. Ano ang dapat makita ng Diyos sa atin? Ang katwiran ni Jesucristo na siyang pagiging Diyos at tao na nagligtas sa atin. Na siyang pinanampalatayanan natin sa pamamagitan noon ay may buhay na walang hanggan tayo. Yan ang dahilan. Sa question and answer 39 ay may tanong, meron bang kahalagahan ang kamatayan niya ni Jesus sa krus kaysa sa mamatay siya sa ibang kaparaanan? Yan ba talaga ang kaparaanan itinakda ng Diyos na si Jesus, ang Kristo, ay mamatay sa cross? And this is the answer. Mahalaga na maintindihan natin na yun ang pinakamahalaga. Kaya sabi, mayroon napakahalaga ng kamatayan ni Kristo sa cross. Bakit daw po? Sa ganoong paraan, ay ako'y may katiyakan na kanyang inako ang sumpa na dapat ay sa akin, sapagkat ang kamatayan sa krus ay sumpa ng Diyos. Mga kapatid, napakalinaw na pinakikita rito, we are humanity, all man, lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. At kung ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos, ibig sabihin, lahat tayo nasa ilalim ng sumpa ng Panginoon. Ang salitang sumpa, o yung English na curse, we are under the condemnation and the wrath of God. Nasa ilalim tayo ng paghatol at ng puot ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sa Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano yung kamatayan ito? Kamatayan ng katawan at kamatayan ng espiritual sa separasyon na pagkawalay sa ating Panginoong Diyos patungo sa kapahamakan sa impyerno. Lahat po tayo ay nagkasala. At kung ang lahat ng tao ay nagkasala, we are all under the wrath of God. Nasa ilalim po tayo ng puot ng Diyos. Sabi ko kanina, kung ngayon hindi nararamdaman ng sino mang makasalanan na wala yung puot ng Diyos sa kanya, dahil masagana yung buhay nila, dahil okay na sa kanya yung buhay niyang ito, well, ang katwiran ng maraming tao, mahalaga, nabubuhay lang ako sa mundong ito na kumain ng 3 beses, walang masyadong problema, walang inaapakan na tao. Yan yung mga konsepto ng tao eh. Pero alam niyo mga kapatid,
hindi yan ang paraan ng Diyos para pumunta tayo sa langit. Kahit na po ang tao, napakaganda ng moral values niya dito sa lupa. Kahit na isang tao, napakabait niya dito sa lupa, matulungin siya, wala siyang inaapakang tao. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos, meron siyang itinuro sa Biblia na ang pagiging mabuting tao ay hindi nagbibigay ng kaligtasan. Ang paggawa ng mabuti ay hindi nagbibigay ng kaligtasan. Maliban na ang isang tao ay makaranas ng isang bagong kapanganakan ginawa ng banal na Espiritu na sumampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo, doon lang siya titingnan ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan dahil kay Kristo. At kung ngayon gumagawa siya ng mabuti, at kung ngayon may bunga yung kaligtasan niya ng mabubuting gawa, ang kautusan ng Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos ay kanyang sinusunod sa kanyang buhay sa grasya at biyaya ng Panginoong Diyos. Yung lahat ng ginagawa niyang mabuting iyon ay counted na ngayon sa harapan ng Diyos. Dahil bunga yon ng kaligtasan, ibinigay at niregalo ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, napakalinaw. All of us is under the curse and the wrath and the condemnation of God. Kung isasalarawan ko sa inyo ang impyerno, malamang mandiri kayo. Hindi lang kayo mandidiri, kundi hindi nyo ni sa hagap ng inyong kaisipan at damdamin na pumunta doon. Sapagkat ang impyerno ay pinakita ng ating Panginoong Jesucristo, madilim, uod na di namamatay, apoy na hindi namamatay. At ang description ng libro ng Lucas chapter 16, nung ang matandang mayaman ay namatay, ang sabi niya, naghihirap ako sa apoy na ito. Ano ang description ng Revelation chapter 21? Ang sabi, itatapon sa lawang apoy na asupre. Gusto ba natin doon? Ni sa hagap ng ating damdamin at kaisipan, katatakutan nating pumunta sa impyerno. Subalit, upang hindi natin maranasan yon, mga kapatid, na narito ngayon, at sa mga manunood na hindi pa naligtas, kung ayaw mong maranasan ang impyerno ngayon, isa lang ang tinuturo ng Biblia, si Jesucristo ang umako ng lahat ng iyon. Si Jesucristo ang dumanas ng lahat ng iyon. Naghirap siya sa hatol ni Poncio Pilato. Bumaba siya sa hirap ng kamatayan. Namatay siya sa cross. Dinanas niya ang buot ng Diyos Ama. Kung bakit siya sumigaw, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Naranasan niya ang buot ng impyerno. Naranasan niya, alin? Ang sakripisyo at hirap na kailanman ay hindi iisipin na sino man taong gawain sa kanyang buhay. At upang hindi ka at hindi tayo mapunta roon, ang tanging humalili para sa katubusan natin nang hindi tayo makaranas ng hirap na yun, ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Religion cannot be saved. Membership in the church cannot be saved. Good works cannot be saved. Jesus Christ alone will save us and give us salvation. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me, Jesus says. Siya lang po, wala na pong iba, mga kapatid. Kaya naman, ang sabi rito, katiyakan nito na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay nagpapakita na inako niya ang sumpa ng Diyos sa akin. Sabi unang Book of Galatians, chapter 3, pinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan na para siyang isang sinumpa, sapagkat sumpain ang lahat ng idinipin sa punong kahoy. Sa lumang tipan, ay sa Roman judgment nila, lahat ng namamatay sa cross, capital punishment po yun. Tinatatwa po yun ng gobyerno nila. Tingin ng gobyerno sa kanila, ng mga tao sa kanila, makasalanan nito. Na si Jesus ay namatay sa cross. Pinakita niya doon na tinubos niya ang ating mga kasalanan. He redeemed us from the curse.
So that all of us who have faith in Jesus Christ set us free. And we are free now. Saan? Sa sumpa na naghihintay sa atin. Kaya malinaw na ang kamatayan ni Kristo sa krus, kung bakit siya doon ipinako, sapagkat ang kamatayan sa krus ay sumpa ng Diyos. Malinaw po yan sa Galatians 3:15. At galing po yan sa Deuteronomio 21 verse 23 na lahat na nagkakasala sa kanila ay kailangang parusahan at ibitin sa punong kahoy. Kapatid, hindi natin pinag-aaralan theologically lamang itong Lord's Day 15. Na ang ating paksa, ano ba ang kahalagahan ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus? At ito dapat ang ilagay natin sa ating puso't isipan. Na habang tayo ay nabubuhay, sa napaka-komplikadong iniaalay at inihahandog at ino-offer ng makasalanang mundong ito at ng kaaway at kahinaan ng laman natin. Let us always remember kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa ating sa cross. Our life is very short. We are the pilgrimage in this world. Every moment na natatapos ang isang araw, lahat tayo ay palapit ng palapit sa katapusan ng ating mga buhay. At dapat naiisip natin na habang lumalapit yun, ay meron kang kapayapaan sa puso mo na magwawakas ang ating katawan at mamamatay. Pero alam natin na ang ating kaluluwa ay may kaligtasan at mapapasa presensya ng ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa mga ginagawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa cross para sa atin. Binayaran niya ang lahat ng ating sala. Lahat ng ating pagkakautang ay binayaran ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng ating karumihan ay tinakpan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung tayo man ngayon ay nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, huwag nating iwawaglit sa ating isipan. Si Jesucristo lamang. Nasa Kanya lamang. Siya lamang ang kabuuan ng buhay ko sa mundong ito. Hindi natin dapat alisin ito sa isip at puso natin. Hindi natin dapat ipagpalit ang Panginoong Hesus sa inaalok ng kayamanan ng mundo. Hindi natin dapat ipagpalit si Jesus sa nararamdaman ng ating mga damdamin. Hindi natin dapat ipagpalit si Jesus sa anumang ino-offer ng sanlibutan ito sa komportablehan ng buhay natin. Dahil ang lahat ng iyan ay walang saysay sa harapan ng Diyos o ang ating pananampalataya kay Jesus ay mawawala at maaalis. Sapagkat naniniwala ako na kung ikaw ay pinili at hinirang ng Diyos Ama na tinubos ni Kristo, binorn again ng Banal na Espiritu, at ang Espiritu Santo ay nasa iyo, ikaw ay magpapatuloy sa kaligtasan ipinagkaloob at ibinigay ng Diyos sa iyo. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat napakalaman at napakayaman ng inyong mga salita na siyang nagpapadalisay ng aming pong mga puso at damdamin at isipan na lagi kaming mag-rely o humawak sa mga testamentong nakasulat sa inyong mga salita. At kapag doon kami nagtiwala, walang anuman po na magiging dahilan upang kami ay manghina, mawalan ng pananampalataya at tumalikod sa inyo. Kundi, andyan ang inyong mga salita at ang banal ng Espiritu, Lord Jesus, na siyang nag-iingat sa amin. Lagi nyo kaming papaalalahanan, ilagay niyo po sa puso at isipan namin kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross. Kung bakit siya namatay sa cross. Kung bakit siya doon
na Diyos na nagkatawang tao ay kailangang mamatay sa cross. Because you love us so much, O God. Niligtas nyo kami. Dahil gusto nyo na hindi kami mapunta sa impyerno. Dahil gusto nyo na hindi kami mag-suffer sa eternal punishment in hell, Panginoong Diyos. Dahil alam namin, Panginoon, one day at a time, haharap kami sa inyong harapan. At ang buhay namin ito ay pagsusulit namin sa inyo. At isang bagay lamang ang magiging dahilan kung bakit kami may buhay na walang hanggan. Because of Jesus Christ. Because of what He has done at the cross of Calvary for us. Dahil lamang kay Jesus, wala na pong iba. Kaya lagi niyo po kaming itutuon, dadalahin kay Jesus. Lagi niyo kaming tutulungan na ang aming mga sarili ay ituon namin kay Jesus na siyang may akda, nagpapasakdal ng aming pananampalataya. Thank you so much for the essence of Christ's suffering and death at the cross of Calvary. All of us is the beneficiary of what Jesus has done for us completely sa cross po ng Kalbaryo. Maraming salamat po at naway binigyan niyo kami ng panibagong palakasan at encouragement at karunungan sa aming pananampalataya sa umagang ito. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Timothy, pakiyo na.